What's mga Lodi Cakes, Mentor Neil here. So kung doon sa last video natin nag-enjoy kayo and ginamit nyo siya, nag-work siya sa inyo, then mas magugustuhan nyo itong video natin for today. So dito alam naman natin na yung Judas Swing ay galing kay ICT, no? Pero itong mga invalid at valid setups na to, yung based on my experience to. At tuturo ko siya sa inyo ngayon para hindi nyo na siya matest para sa sarili nyo, no? Okay, so sisimulan na natin. Okay, so itong nakikita nyo sa screen nyo ngayon, no? Ito sa Discord group ko to, yung Lodi District. Kung gusto niyo mag-join man, dito yung link sa description sa baba, dito sa Mentor Neil links na makikita niyo yan. Meron tayong public and private groups. Pero kung gusto niyo pa ng more educational materials, more private session, no, i-PM niyo lang kami sa official Facebook page. Then tuturo namin kung paano kayo makapag-join dito, no. So one-time payment lang to. Okay, anyways, so dito makikita nyo mga Lodi Cakes pinoscope, meron tayong valid and invalid Judas Swing. Hindi ko lang kung nakikita nyo siya ngayon kasi parang maliit yung screen, pero babasahin ko siya para sa inyo. So unang tips, ang sabi ko dito is, mas nakikita ko ng maayos ang market structure sa 5 minutes time frame for Judas Swing. So, alam ko nabanggit ko yung 5 minutes time frame, pero nagtumitingin pa din ako ng higher time frame bias. So, tumitingin ako sa 4 hours, sa 1 hour, no, for liquidities and possible directional bias nito sa higher time frame. So, number 2 is market shift does not guarantee you a reversal. So, market shifts are manipulations, kaya make sure na alam natin ang basic market structure. So, ang sinasabi ko dito mga lods ay merong mga market shifts sa Judas Swing pero hindi siya nag-guarantee ng reversal. Meaning, just because meron tayong nakita market shift, kahit valid man yan, hindi siya tuluyang bababa or hindi siya tuluyang aangat. Meron pa rin times na nagmamanipulate lang yung market na nag-shifted na yung market structure, pero ipapakita ko sa inyo dito kung paano natin masasabi na ito ba ay valid market shift or hindi. Number 3 is always look for body candle close. Kapag wicks lang siya, then it is not official breakout, rejections lang yon. So most of the time yung body candle close is high probability trade, no? Pero may mga times na kung saan nagba-body candle close siya pero considered pa rin siya as rejections. So lately may nangyari na kung saan nag-close yung body pero sobrang liit lang. At the same time, kinonsidered natin siya as turtle soup. So, ang body candle close na sinasabi natin is dapat sobrang haba. Kumbaga nagkaroon talaga siya ng displacement, no? Nagkaroon ng isang momentum na nabasag niya yung market structure para mag-create ng another or ng new market structure. Number 4, after a valid setup, always wait for market shift and POI retest before entering. Kailangan hindi mo na ito umabot sa kabilang Asian range. So, papakita ko rin sa inyo ano to mamaya, no? Number 5, always make sure na bumabalik sa Asian range yung market shift para masabing valid ang setup. So, itong number 6 is kamukha nung number 4. Kumbaga, after yung magkaroon ng market structure shift, kailangan bumalik na siya sa POI mo bago pa umangat sa kabilang range. Kasi, once natamaan ng other Asian range, for example, tumama siya sa Asian low, tapos hindi pa siya after niya mag-shift, hindi siya bumabalik, tinamaan na niya kagad yung other Asian range, then malaki ang chance na mag-invalidate ng setup mo kasi manipulation na mangyayari. Tinutukoy ko dito yung tight Asian range. Papakita ko rin sa inyo yan. Number 7 is might work for all forex pairs pero I prefer na merong USD. So marami nagtatanong kung nag-work ba to sa crypto, sa gold, no? Ang sa akin lang is hindi ko pa siya na-try sa crypto dahil yung crypto trading ko ngayon is day trade na or swing trade, no, higher time frame trading na trader na ako doon. Most of the time ginagamit ko siya sa GU, sa GBP USD or sa Euro USD. Okay? So, you can try naman sa gold, no? Pwede nyo siyang i-try mag-backtest kayo. Marami namang way para makita kung mag-work siya, no? I-backtest nyo, then tingnan nyo kung mas marami ang panalo or mas marami ang valid setups compare sa invalid. Then, kung mas marami siya, then, yun, okay siya, di ba? So, number 8 is gawin nyo lang itong setup na to once every day. Magiging profitable kayo. Okay, so every day, kailangan nyo lang kahit isang position lang dito. Tulad nga na sinabi ko last time, no, mabibuild yung emotions and patience nyo dito. So, bakit ko sinabi na kailangan one position per day? Hindi kasi guaranteed ang win or setup dito, pero mas mataas ang chance na manalo ka pagdating sa monthly gains. Tama yon. So, sa isang linggo, pwede ka matalo ng 3 o 4 na beses, pero sa isang trade lang, pwede mo mabawi lahat yon. So, kung titingnan natin, basta may risk management kayo, yun yung pinaka number 1, risk management, then makikita nyo na napakaganda na itong Judas Swing setups na to.
And number 9, yung pinaka-importante sa lahat is always yung aantayin na magkaroon ng liquidity sweep before maghanap ng shift in market structure. Okay, alam ko nakakalito siya, pero papakita ko sa inyo itong mga picture, no? Okay, ayan. So, makikita nyo yung picture dito, no? Dinrawing ko yan. Pinost ko din yan lahat, yung mga Lodi Cakes. Akong gumawa niyan, no? So, dito, makikita nyo yung isang valid Judas swing na example. So, sa part na to, na kung saan pumasok na yung market natin, itong orange na to, ito yung 12 midnight ng EST. Then, makikita nyo na una niyang tinamaan yung Asian high. Okay, so familiarize mo na itong chart na to, no? So, kung gusto nyo may save yung mga picture na to, nasa Discord lang natin yan. Join lang kayo kung gusto nyo ng easy save. Pero pwede nyo rin naman screenshot to. So, kung mapapansin nyo dito, nag-create siya ng higher high, higher low dito sa part na to after nyo matama yung Asian high. Then, after that, bumaba siya. Then, nagkaroon ng momentum na kung saan nabasag niya yung itong higher high na to. Then, nag-create siya ng new higher high. Pero, pagdating sa part na to, bumaba siya, nabasag niya yung higher low. Which means, nagkaroon tayo ng shift in market structure. Then, nasa lower low na tayo. Tapos, ang gagawin natin is maghanap lang tayo ng POY dito. Usually, ang hinahanap kong POY is kapag malakas yung momentum is OB. Pero kapag malaki yung gap niya, usually 50% ng gap na yun yung hinahanap ko. Okay? So, basta ipi-plot nyo yung Fibonacci dito, then 50% pataas kung mag-short kayo, then 50% pababa naman kung maghanap kayo ng long. So, bakit naging valid to? Kasi, napansin natin na nag-create siya ng higher high, nabasag niya yung market structure shift. So, may body candle close dito. At the same time, nasa loob siya ng Asian range. Okay? So, dito sa Judas swing, make sure na after niya mag-shift in market structure, bumabalik yung price sa loob ng Asian range. Ito yung loob ng Asian range. Mula Asian high, Asian low, dito yan sa loob na yan. Make sure na bumabalik yung price. Then, pag naghanap kayo, ito yung magiging position type nyo. So, for example, ito yung POI. Ito yung magiging aggressive type nyo. So, basically, malakas yung RRR nyo dito. No? May chance na 1:10 risk to reward ratio. Pero, dahil tinawag ko siyang aggressive kasi malapit yung stop loss nyo. May chance na umangat pa siya. Kunin nyo yung OB dito sa taas or yung liquidity na to, itong higher high. Pero, hindi siya magbabody candle close. Magto-turtle soup lang siya din, bababa. Ngayon, tinawag ko naman itong conservative kasi pwede nyo i-adjust yung stop loss hanggang sa taas para hindi siya abutan kung just in case magkaroon ng liquidity sweep sa area na to. So, yan yung potentially na pwede nyong gawin. Tapos, ang target nyo lang, conservative is hanggang next Asian low or kung nagsimula kayo sa Asian low, hanggang next Asian high lang. Ito yung pinaka mostly profitable na kung saan short trade lang siya, intraday lang, pero at the same time, sure take profit siya kagad. Next valid setup is this one. So, lahat ng pinapakita ko is 5 minutes time frame, no? So, pinagkaiba lang nito kanina is maliit lang yung momentum niya, pero still valid pa rin siyang structure, valid pa rin siyang Judas swing. Basta, babalik siya sa Asian range, magkakaroon ng market structure shift na kung saan malaki yung displacement niya. Then, magre-retest pabalik dun sa POY. Tapos ito, tulad din na magpo-position kayo dito, tapos hanggang Asian low lang. Okay, so another valid setup dito mga Lodi Cakes is parang head and shoulders sa taas ng Asian high. So dito, kung mapapansin natin, nagkaroon tayo ng up, down, up, nakuha niya yung Asian high, pero kung makikita natin, napakalayo ng higher high niya. Ito yung higher high, ito yung higher low. So ito yung bottom range, ito yung top range. Pero kung mapapansin natin dito, dahil malayo pa yung bottom range natin, may chance na umangat pa siya and mag-trend continuation pataas. Kasi kung mapapansin nyo, no structure shift kahit tinamaan na niya yung Asian high. So dito, pwede kayo mag-position na mag-long, pero dahil nasa taas tayo, 'di ba sabi nga natin, always sell on resistance and always buy on support. 'Di ba? Always natin sinasabi 'yon. So antayin natin yung market structure shift. Tas may chance na kung mangyayari is tuloy-tuloy yung trend pataas hanggang matamaan niya yung mga target liquidities tulad ng previous day low or previous week low high. Then usually nangyayari to, kapag nangyari to, usually sa New York session na siya maglalaro nun. So itong mga time na to is London session, dito naman is New York session. So dito sa New York session, may chance na after niya matamaan tong liquidity sa taas, tapos mag-shift siya. Nandito pala yung shift niya sa part na to, then doon pa lang tayo maghanap ng POY to go short. Tapos ang target natin is yung Asian low.
no? So valid pa din siyang Judas swing, pero ang ginawa lang nito yung compared dun sa mga nauna is kinuha niya yung mga previous day high and low or yung previous high of the week and low of the week. Okay? So screenshot nyo lang yan para magets nyo. Now, pag-uusapan natin yung mga invalid. So, dito hindi naman siya talaga totally word na invalid, pero low probability setup. So, may mga times na nagwo-work pa din siya, pero sobrang low probability yung panalo niya. Okay? So, kung mapapansin natin dito, no, pagkapasok niya ng so, dito nag-form na siya ng Asian high and low, pumasok yung market, umabot siya dito sa Asian high, pero kung mapapansin nyo, sobrang liit lang. Meron kayong makikita na kung saan weak lang siya, nagkakaroon lang siya ng rejection, no? Hindi talaga nagko-close yung body sa taas, tapos bababa siya, magfo-form siya ng parang McDonald's. Kung i-reverse naman natin to, magfo-form siya ng parang W, no? Pero dito papasok yung basic market structure knowledge natin. So, kung mapapansin natin dito, andito yung bottom range natin, no? Andito pa sa baba, meaning ito pa yung higher low niya, tapos ito pa yung higher high niya. Okay? So, ang inaano nila dito is kapag nakita nila nagkaroon ng letter M, tapos bumabang ganito, invalid yung shift nito. May chance pang biglang bumulusok to, kunin niya lang yung mga POY dito sa area na to, tapos bigla tong lilipad. So, pag nakita kayo ng ganito, walang nag-create ng new market structure, hindi nabasag yung top range tsaka yung bottom range, then may chance na huwag kayo mag-short dito. Hindi to considered as Judas swing. Then, ang inano ko rin dito is may times na body candle closing siya, pero sobrang liit lang. Okay? So, ang gusto kong makita nating body candle closing is tulad nito. Yan, yun yung mga talaga nilalagpasan niya yung Asian high, na nagkakaroon talaga ng mga displacement, no? Yan yung inaabangan natin for better probability. So, next low probability setup is etong part na to. So, pagpasok niya dito, no? Kumuha siya dito sa Asian high, bumaba to, then, nabasag na niya yung higher high, nag-create na siya ng new higher high. Ito, new higher high, new higher low. So, basically, ito yung bottom range, ito yung top range. Pero, dito naman siya nag-form ng letter M. Okay? So, kamukha nung kanina, pero dito naman is sa taas ng Asian high. So, masasabi nga natin mayroong body candle close, pero hindi naman niya nabasag yung higher low. So, sabi ko nga sa inyo, basic market structure knowledge, kailangan niya mabasag itong higher low na to para masabi pa natin na bababa siya or magre-reverse yung market. Pero kung hindi kayo mag-enter dito sa POY na to. Hindi kayo papasok dito kasi malaki ang chance na dito siya kukuha ng POY, kukuha siya ng liquidity dito, turtle soup, sabay lilipad ng taas. Kukuha niya lahat ng stop loss nyo. So, magiging valid lang to if magiging tulad nito. Yung tuloy-tuloy siya sa taas. Nasaan yan? Ito. Tuloy-tuloy siya sa taas, tapos nag-create ng new higher high, tapos napalapit yung higher low, tapos nabasag niya. Okay, next is, meron pa ito. Ito yung tinatawag kong tight Asian range. So, sa Judas swing mga Lodi Cakes, mas prefer ko yung mga matataas or mas malalapad yung Asian range compare sa mga tight. Okay, so dito sa tight Asian range, makita nyo, after niya pumasok na ganito, dahil magkalapit lang yung Asian high and low, magkakaroon ng shift, magkakaroon ng liquidity sweep. Huwag nyo mo nang basahin itong manipulation, wala mo na yan. So, magkakaroon ng sweep, babagsak, magkakaroon ng market structure shift. Ngayon, if hindi siya bumalik, no, tapos tuloy-tuloy na siyang bumagsak dito hanggang Asian low, no, sabihin natin wala pa siya na-create na swing dito, as in bumaba siya dito sa Asian low, magiging dalawa yung scenario natin dito. Unang scenario is itong nasa picture na to. So, after niya bumaba dito siya nagkaroon ng nagkaroon ng market structure shift. Kumbaga, nag-create siya ng lower low, lower high, nabasag yung lower low, na ito na yung bagong lower low, tapos ito lower high, then nabasag yung lower high, which means meron na tayong higher high. Pag meron na tayong higher high, it means uptrend na yung market structure. Then potentially, pwede kayong pumasok dito sa part na to. Okay, so pwede kayong mag-enter dito. Basta hindi niya pababalikan to, itong POY na nandito sa taas. Pwede niyong pasukan to, pero for me, that's a low probability setup. May chance pa rin na matalo kayo dito
Kasi kapag tight yung Asian range, talaga naglalaro yung market sa loob. Pero yun nga, low probability setup, pwede kayong mag-take ng low risk dito compare sa mga usual risk no. Then ayun, pwedeng umangat siya, makuha niya lahat ng liquidities dito. Second scenario naman, no, ito yung hindi ko na picturean. If nagkaroon ng liquidity sweeping sa Asian high, bumaba siya, tapos tinamaan niya yung Asian low, tapos doon pa lang siya bumalik sa POY. Hindi pa siya magki-create ng market structure shift dito, as in talagang dumiretso siya pataas. Then pwede kayo mag-enter dito nun. So low probability setup pa din siya, no, hindi pa rin siya guaranteed na bababa siya, pero malaking chance na bababa siya compare sa aangat. Okay? So ito yung medyo ayaw na ayaw ko pagdating sa Judas swing is yung tight yung Asian range. Gusto ko talaga mahaba yung Asian range para talagang hinahabol nila, kumbaga gustong-gusto nilang kunin yung kabilang Asian range, no? So another invalid or low probability na naman tayo. Ito yung pinaka-usual setup na nalilito yung mga Lodi cakes natin. So kung mapapansin natin, uptrend market, down, up, down, then nabasag niya yung Asian high. So meaning ito na yung new higher high natin. Then bumaba siya, hindi niya nabasag yung higher low. So dahil hindi niya nabasag yung higher low, nagkaroon ng turtle soup dito, nagkaroon ng liquidity sweep, may chance na magkaroon ng trend continuation pataas. So marami nag-ano dito na sabihin natin nagkaroon ng maliit na body candle closing or nagkaroon ng weak rejection, then maghahanap sila ng POY dito. Hindi ganoon mga Lodi cakes. So malaki yan. Dapat yung displacement natin is malaki. As in talagang babasagin niya to. Tapos doon tayo maghanap ng POY. Pero dito magkakaroon lang siya ng trend continuation. Pwede nyong i-take yung trade na to. So pag natama niya yung Asian high, tapos bumagsak siya, kinuha niya tong higher low, hindi siya nag-close, nagkaroon siya ng turtle soup. Panoorin niyo yung turtle soup video natin. Pwede nyong i-take to as long. Okay? Pwede kayo mag-take ng long position dito. Tapos ang target natin yun is yung mga higher time frame liquidities, which is yung previous day high or yung previous high of the week. Pag nagsimula naman siya sa baba, sa Asian low, edi yung previous day low at saka yung previous low of the week. Yun yung mga, kung ano yung mas malapit, yun yung magiging next target natin. Okay? Basta hindi siya pwede mag-short dito, hindi maganda mag-short kapag walang clear shift of market structure dito. So ito na yung last invalid natin or low probability setup, no? So binanggit ko kanina, 'di ba, dapat bumabalik siya sa Asian range. So based on my experience ito sa lahat ng mga na-trade ko, ito yung pinaka natutunan ko noon before is yung pag-angat niya, nabasag niya yung Asian high, tapos nag-create siya ng new higher high, so napalapit yung higher low natin, no? As in, nabasag yung higher low natin, nag-create siya ng displacement, nagkaroon siya ng shift in market structure, but ang inano ko dito is nag-enter ako nun, dito sa area na to, pero nag-trend continuation pa din siya sa taas kahit napakaganda na ng kahit napakaganda na yung shift in market structure natin. Kasi napansin ko based on backtesting, kailangan bumabalik siya dito sa loob ng Asian range. So for example, nabasag niya itong higher low, kailangan itong lower low umabot hanggang Asian range bago siya mag-retest para sa POY entry natin. Okay, pero kung magsasettle lang sila dito sa taas, malaki ang chance na mag-trend continuation lang yung pataas, mga Lodi cakes. So kailangan na bumabalik sila sa Asian range. Ewan ko anong dahilan, pero most of the time ganun yung nangyayari. So once na makita kayong setup dito, tas wala pa silang nati-take out na liquidity, for example, walang previous day high, walang tinamaan na previous day high, then mas malaki ang chance na mag-trend continuation pa siya. So hindi magiging maganda yung short position nyo dito. Okay, so always yung antay na bumalik siya sa loob ng Asian range for valid market structure. Okay? So isa din pala sa nakalimutan ko, mga Lodi cakes, yung Judas swing, kapag merong mga heavy news mamaya sa London or sa New York session, expect nyo na magkakaroon ng mga trap or mga patibong na magkakaroon ng mga manipulation. So make sure na kapag may mga heavy news ay hindi nyo iti-trade yung mga setups na yun. Mas maganda na iwasan nyo na siya. Hindi worth it na makipaglaro sa mga apoy, no? Sa mga kapwa natin retails. Kasi usually mga Lodi cakes, kapag heavy news, nagkakaroon ng gera yun between retails to retails, no? Kaya nagkakaroon ng malakas na volume nun and maraming naliliquidate.
no? So, kung may heavy news, expect nyo na magkakaroon ng invalidation sa mga Judas Swing setups natin. So, papakita ko sa inyo yung example ng valid Judas Swing, no? Ito nangyari lang to today, Friday, no? Merong NFP, pero nangyari siya during London session. So, 5 minutes time frame, GU, makita nyo dito Asian high ito, Asian low. Tapos sa part na to, na kung saan na to, sa area na to, nabasag niya, nag-create siya ng new higher high. Tapos kung titingnan nyo maigi dito mga lods, no, meron tayong nabasag, no, nabasag yung, nagkaroon ng body candle closing sa area na to. Pero for me, ganito yung mga itsura ng hindi worth it na body candle close. So, kino-consider ko pa rin to as rejection kasi kung mapapansin nyo, sobrang liit lang ng space ng body candle. Kasi kapag sinabi natin body candle, tulad nito, no, tulad nitong part na to na kung saan nabasag niya yung high nito, ayan. Tapos, sobrang laki ng displacement. Compare dito, nabasag nga pero sobrang liit lang. So, I still consider this as rejections. Kumbaga nagkaroon ng mga broker price dito na kung saan napasobra ng konti, pero I still see this as rejections. So, basically, ito pa din yung higher high natin. Ito pa rin yung top range natin. Tapos, ito yung bottom range natin. Okay, so ito, kung mapapansin natin dito mga lods, ayan. Dito sa bottom range, nabasag siya. So basically, itong bottom range is now market structure shift. Tapos ito yung sasabi kong body candle close. Tapos tinan nyo saan siya naglaro. Dito sa swing na to, itong OB. Okay, kasi kung mapapansin nyo, ito yung swing niya, nabasag. Then this is our lower high. Tapos ito na yung lower low. Tapos tingnan nyo maigi, yung Asian low, hindi siya umabot. Hindi umabot yung Asian low dito. Tapos, retest siya. Nasa loob siya ng Asian range. So, valid. Tapos, tumama siya. Nag-test siya dito sa POY. Pwede kayo mag-short dito, 50%. Tapos, conservative is around sa taas na itong lower high na to. Kasi once na matamaan niya itong lower high, nag-close above, then invalidated na itong shift in market structure. Mangyayari is mag-uptrend ulit siya. So, pwede dito, no? Pero, the more na malayo yung SL nyo, the more na safe. Basta risk management lang. Tapos, take profit nyo is ito. 'Di ba? So, meron na kayong 1:4 risk to reward ratio. Alam ko marami nakakuha nito eh. Meron ako nakita sa Discord lobby chat. Pinost nila to, nakuha nila to. Tapos ayun, no, nakita nyo kung bakit dapat Asian low yung target natin or yung kabilang range kasi may malaki ang chance na after nyo matamaan nito, pwede mag-reverse yung market. Lalo na may heavy news. Yung heavy news is kumukuha talaga ng liquidity in every sides. So, yung iba, kung magta-target ng previous day low, malaki ang chance na liquidated na kayo. Pero kung hindi kayo greedy, nag-settle kayo sa 1:4 risk to reward ratio, then meron na kayong profit by TGIF talaga. Thank God it's Friday, no? So yun yung isa sa valid setup ng Judas Swing. Ito naman yung isang invalid ng Judas Swing mga Lodi Cakes. So panoorin nyo mabuti. So kung nag-gets nyo kagad kung bakit naging valid itong short na to, then at least nakikita nyo na maayos yung market structure or mayroon na kayong idea paano nag-work yung Judas Swing. So kung nakikita nyo to, na after nyo nabasag itong Asian high natin, so basically ito yung bottom range natin, bot range, tapos ito yung top range. Nakita nyo yung part na to, na kung saan, top range, yan. Sa part na to, hindi niya nabasag yung top range. So basically, ito pa din yung market structure natin. Then, ang mangyayari, kung mapapansin nyo, meron siyang meron siyang parang market structure shift. Pero ano sabi ko sa inyo, yung letter M, 'di ba? So lumabas siya sa Asian high, bumaba, nag-letter M, pero walang new market structure dito. So basically, ito pa din yung bot range. Kailangan mabasag itong bot range para masabi natin bababa yung market. So basically, kung marami nakita to as market structure shift, liquidated na sila. Kasi kung if ever man, pwede sila mag-short dito sa OB na yan. Pero tingnan nyo, biglang umusbong yung market pataas. Now, dahil nabasag na niya itong top range natin, ito na yung bagong market structure natin. So, ito na yung bagong top range. Tapos ito na yung bagong bot range.
Ngayon, dahil nabasag yung bought range natin, tingnan nyo maigi mga lods. After niya mabasag yung bought range, umabot siya dito sa Asian low. No? Umabot siya sa Asian low bago nag-retest sa POY, pero hindi nag-shift in market structure dito sa Asian low. Kasi napakalaki ng displacement. Sobrang laki. Tapos, kung masasabing shift in market structure market if mababasag niya itong bagong top range na to. Gets nyo? So, dapat alam niyo yung market structure kasi tingnan nyo, saan siya naglaro? Dito sa FVG. No? So, naglaro siya dito sa FVG. Pwede nyo i-short yan hanggang sa, di ko alam anong tinarget niya dito, pero pwede nyo i-short. Actually, wala dito yung Thursday low. So, I'm not sure kung hanggang saan siya umabot. Pero bumaba siya. Kung nakapag-profit kayo dito, then that's good. Pero, nung umangat na siya, ayan, umangat na siya after that, dito, ayan, kinuha niya lahat yung POY dito sa taas, PDH. So, ito yung sinasabi ko mga low probability setup na pwede nyong parang i-recycle, pwede nyo parang i-take ng position basta nakikita nyo na maayos sa market structure, tama yung pag-label nyo, and yun, magiging goods kayo sa Judas swing na to. Ayun, so hopefully nakatulong ako ng malaki sa inyo mga Lodi Cakes, and maraming salamat sa panonood yung mga videos natin in the past 2 years, I think 2 years, no? So, hindi naman ako magpapaalam, pero magsisimula na tayo niyan ng panibagong yugto, no? So, magsisimula na ang Mentor Nil Ultimate course natin. So, yun nga yung Mentor Nil Ultimate course, i-cover ko lahat psychologically, technically, fundamentally, no? Lahat, pati yung beginners, intermediate, advanced, basta lahat i-cover ko yan. So, as in gagawa ko ng playlist sa YouTube. So, mga short videos lang yan, mga 3 to 4 minutes, no? 4 to 6 minutes ng depende kung ano yung topic natin, pero 4 to 6 minutes every video, every topic, and ilalagay ko siya sa isang playlist para kumbaga sabihin natin, meron kasi mga times na akala natin alam na natin lahat, pero meron times na nami-miss out natin yung mga small information, yung mga crucial information na dapat nating alamin. Kumbaga, yung mga basic na hindi natin alam, kumbaga yung mga basic na dapat nating alamin, pero hindi natin siya ina-apply sa strategy natin. Kaya minsan, hinahanap natin kung saan tayo nagkakamali. So, open siya for everyone. Libre lang siya. I-upload ko siya sa YouTube playlist natin. Abangan nyo yan. Kaya please, make sure na nakasubscribe kayo. So, kapag na-upload na siya sa YouTube natin mga Lodi Cakes, please, i-share nyo siya sa mga kaibigan nyo. Kasi dito mga Lodi Cakes, as in, walang strategy muna dito. Ipapakita ko lahat, i-cover ko. Ako magtuturo sa inyo para mas malinaw. Kasi napansin ko naman na lahat ng mga course is bayad, which is hindi ko naman sila sinisisi kung gusto nila magpabayad kasi sobrang effort magturo mga Lodi Cake, sobrang matrabaho. Pero ako, dahil gusto ko kayo matulungan, and pag-aaralan ko kasi lahat ng technical analysis, lahat ng pagtitrade na pag-aralan ko lahat yan sa YouTube, sa internet, and gusto ko siyang i-share sa inyo ng libre. Okay, so yan na yung parang gift ko sa inyo. Ito na yung iiwan kong legacy dito sa YouTube channel natin. Okay, so make sure na abangan nyo yan, nakasubscribe kayo, and hopefully patuloy kayo sa suporta sa ating YouTube channel, and kung gusto nyo pa ng more videos like this, alam nyo na yan, click like and subscribe, and yun lang, maraming salamat mga Lodi Cake. Mentor Nil here, signing out. Peace!